Dun sa nangyari kay Teacher Marjorie, ay naalala niya nung nag-aaral siya na binabato siya ng eraser, tapos papatayuin sa labas. 80s to 90s student siya. Alam nyo, kapag nagtatandaan yung mga kabataan, ang pinakatumatatak sa isipan nila ay yung mga terror teacher. Karamihan sa 80s, 90s baby ay mahal na mahal nila yung mga terror teacher. Kasi alam namin ngayon na doon kami matino, doon kami nahubog sa takot. Naalala ko yung teacher ko dyan sa Kaunlaran Elementary School. Siya ang pinaka-terror teacher dyan ng mga elementary. Ang pangalan niya ay si Ma'am Daniega. Si Ma'am Daniega, paalis pa lang yung susundan niyang teacher. Lahat kami kinakabahan na. Filipino teacher ko yan. Tingnan niyo, tandang-tanda ko kasi terror teacher, love na love ko. So hindi pa siya pumapasok ng kwarto namin. Lahat kami kinakabahan, lahat kami quiet na. Tapos hindi ngingiti yan si Ma'am Daniega. Ang sasabihin lang niya, ipasa lahat ng notebook. Once na nasa kanya yung mga notebook at chinek niya bigla yung assignment at wala kang ginawang assignment mo, nasa second floor kami noon, yung mga notebook namin lumilipad sa first floor. Pagpupulutin kami sa pinakababa, tapos yung kahihiyan, ramdam na ramdam namin. Lalo na kapag konti lang hindi nakagawa ng assignment at konti lang yung lumipad yung notebook. Ang ginagawa namin kapag magbibigay siya ng assignment, ginagawa na namin kagad. After pa lang ng klase niya, kailangan gawin na namin yung assignment para kinabukasan kahit makalimutan namin, may assignment kami, hindi kami pag-iinitan. So nagkakaroon kami ng disiplina dahil sa takot sa teacher na yan na si Ma'am Daniega. Meron din ako mga teacher dyan na hindi kagayang ka-terror ni Ma'am Daniega. Pero sila yung mga teacher, kagaya ni Ma'am Camacho, ni Ma'am Asis, na sa sobrang daldal ng mga estudyante, magugulat na lang kami. May mga lumilipad na chok sa ulo namin. May mga lumilipad mga eraser. Yung pagpalo sa kamay ng ruler, napaka-normal na yan. Yung bigla kang palalabasin, tapos mag-face the wall ka, napaka-normal araw-araw ng mga 80s babies. And then nung high school ako, meron rin akong teacher, pero medyo disiplinado na ako noon eh. Gawa ng nahubog ako ng mga terror teacher na love ko talaga. Merong isang teacher nung high school ako, si Mr. Kabangbang, na kapag yung isang estudyante ay napakakulit, ang ginagawa niya, dinadala niya ng ibang classroom at pinapakanta niya ng Lupang Hinirang. Alam mo yung kahihiyan, pupunta ka sa ibang section, tapos pakakantahin ka. Sobrang nakakahiya, lalo na kung mahihain kang tao. Then meron akong teacher, si Ma'am Shubal, at saka si Ma'am Samson, yung mga advisory teacher ko yan, na may sarili ring pagdisiplina sa mga estudyante. Mga hindi ngumingiti. Yan yung mga strategy ng mga teacher ko dati. Pero sa tutuusin lang, yung mga teacher na mga binanggit ko sa inyo, sila yung totoong tumatatak sa estudyante. Yung mga teacher na nagbigay ng tandaan nyo ko. Dahil paglaki nyo, pasasalamatan nyo ko. So, napaka-thankful namin na mga 80s kung meron kaming mga teacher na na-experience yung mga ganyang terror teacher ang tawag nila. Pero sa amin, isang malaking ambag ang ginawa nila para ma-reach kagad namin yung disiplina habang bata kami. Kaya sobrang thank you sa inyo. Ito yung mga teacher na may sari-sariling paraan kung paano magdisiplina nung araw. Dahil nung araw hindi pa uso mga social media, wala pang tulfo at walang mga complaints. Kapag nalaman ng mga magulang na yung mga teacher ay binato ng tiyok, inukaan yung bata, yung mga magulang ay walang pakialam. Pero dahil nga sa panahon ngayon, konting kibot, tulfo, konting na nararanasan ng isang estudyante sa loob ng paaralan, teacher ang may kasalanan. Sinisisi kagad sa teacher, sinisisi kagad sa school. Parang isang teacher, naging limitado yung galaw. Sa panahon ngayon, yung kapasidad ng isang guro para disiplinahin yung mga anak natin ay nalimitahan na. Dahil dumami na ang mga nagko-complain, paano paglipas ng 10 taon at dahil nga sa mga sinasabing ng mga magulang na karapatan magreklamo, ay wala ng mga terror teacher na pwedeng maging kaagapay sana natin para disiplinahin ang mga anak natin. Paano kung dahil sa takot ng mga gurong ito ay hindi na dinidisiplina ang mga bata dahil sa mga pwedeng mangyari at pwedeng ereklamo sa kanila? Paano kapag pagdating ng 10 taon ay wala ng mga terror teacher na totoong nagbibigay
ng tamang disiplina para sa mga bata. Totoong takot yung pinaparamdam sa mga bata, hindi phobia. Takot na nagsisilbing paraan para kumilos yung bata, para mag-aral, para yung bata nalalaman kagad nila kung mali yung ginagawa o tama. Itong mga terror teacher na ito, sila yung nagpupush, sila yung nagtutulak sa mga bata para gawin yung takdang aralin ng tama, ng oras, disiplina sa sarili, disiplina sa paggawa, disiplina kapag umuwi ka na ng bahay. At yung mga terror teacher na yan, nagpapasalamat kami sa mga yan. Kasi dahil sa kanila, maagang namulat yung kaisipan namin na ito pala dapat, na kailangan gawin namin ito sa tamang oras. Hanggang sa high school, hanggang sa college, hanggang sa nagsitandaan na kami at mga nagkaanak. Kaya nga ang mga 80s baby, pabor na pabor sa mga disiplinang ginagawa ng mga terror teacher na hindi naman talaga terror teacher. Mataas na level ng standard ang tingin namin sa mga guro namin na may sariling paraan ng pagdisiplina para bigyan kami ng takot at kaba na maging responsable sa lahat ng bagay. Isa sa disadvantage ang social media, ang malawakang freedom of expression ay nagkakaroon ng takot at kaba. Ang mga guro sana na may sariling paraan kung paano dumisiplina at magpaintindi sa isang munting bata kung ano ang tama at mali.